Programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang sole director at owner ng multi-awarded J26 Sisig Avenue, Miss Joyce Antiporda. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Yes, hello. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Good morning, Joyce. Yes po. Very owner ang dating. Very madam. Ayan. So, kailan po nag-start ang J26 Sisig Avenue? Nag-start po yung business way back 2008 pa po, September. Aba, matagal na. Yes, matagal na rin po, sir. 2008. Yes po. So, yung mga existing kasi na negosyo, pagdating ng pandemic, naapektuhan. Yes po. So, ano bang effect ng pandemic sa negosyo natin? Actually, during the pandemic po, very thankful ako kasi lumaki po yung benta namin nun. Through ano po yun? Nagsisig. Yes, through delivery po yun. Sa totoo lang, no? Yes, in fact, po. Maraming pinanganak na negosyo during the pandemic. Yes, siguro sa mga na-interview namin, I think mga 40% na na-interview namin nagsimula during the pandemic. Kasi tingnan mo, ang Pilipino kasi pag may trabaho, kampante na sila. Yes. Trabaho lang. Parang easy life. Ngayon, pag nawala ng trabaho, tsaka nag-iisip. Nagiging innovative. Tama ka, nagiging innovative, nag-iisip. Paano ito ngayon? Wala na akong trabaho. I have to survive. Survival mode. Pag survival mode, matalino ang Pilipino. Di ba? Kaya lang, nasimulan ni Joyce before the pandemic. During the pandemic, lumakas lalo. Pero humina naman yung pwesto mo. Actually po, yung pwesto namin, kasi po, di ba, during that time, may curfew po. Hanggang 8 o'clock lang. So, bawal lang walk-in, bawal lang dine-in. Pero po, sa delivery po. So, from, dati po pag morning, medyo patay na oras sa amin yan. Kasi usually po, yung kami sa sisig, 6 onwards, 6 p.m. onwards ang... Gabi talaga. Oo, ang dagsanang customer. Pero, during that time po, since siguro merong curfew, as early as mga 8 in the morning, meron na pong mga nagpapadeliver sa akin. And meron pong mga nagpapa-reserve na... So, yun po, online talaga, online online delivery. Kaya yung restaurant po namin, busy rin po during the pandemic. Kahit paano po. Kahit walang mga dine-in, kahit walang mga walk-in, sa delivery naman po. Saan mo yung pwesto nyo? Ang pinaka-main branch po namin sa Angono, Rizal. Yes Angono, po. Rizal. At least maluwag-luwag doon naman sa probinsya. No? Hindi kagaya dito talaga sa Maynila na higpit. Sobrang higpit. No? Pero sir, na-experience din namin yung may mga boundaries, bawal yung delivery namin. Kumbaga pakikiusapan mo. Pero that time naman kasi food kami, di ba? So, pero still, kini-question po nila saan mo to dadalhin. Sang ganyan. So, yun po yung medyo kami, nahihirapan noon. Kasi meron pong hindi na Angono area yung nagpapadeliver eh. So, let's say, bandang Taytay, doon kami medyo nahihirapan or Binangonan, ganun po. Lumawak pala yung customer base mo. Yes na dati nasa community lang, during the pandemic, lalong nakilala. Yes, lalong lumawak. Ano po ito? Dahil malakas kayo sa online or talagang kwento-kwento, napasa na, masarap dito, dito tayo bumili ng sisig? Actually, syempre, ilalaban ko po yung taste, yung quality ng product ko. But then, isa pa siguro po na nakita ko is yung during pandemic kasi, limited yung mga open na business na restaurant. So, iba, diba, nag-close po. Ako, parang I think, hindi ko alam, pero parang isa or dalawa lang kami na open that time eh. So, nakatulong din sir na na yung residents namin is within the area lang. Kaya namomonitor ko. Kasi I think yung ibang doon na business, parang hirap silang pumasok sa bayan ng Angono dahil hindi sila taga-Angono. I think that's one of the, may mga checkpoint. Yes, opo. Even in the provinces, talagang pag may boundary, inter-province checkpoint. Yes, Inter-municipality, may checkpoint. May checkpoint. Diba? But, ang food naman, delivery ng food, exempted yun eh. Dapat. Exempted. Okay, prior to opening your business, anong ginagawa nyo?
ako po kasi graduate ako by profession ng business, major in advertising and PR. So, before kong pasukin tong business na to, nag-work din po ako sa corporate. So, sa advertising agency. Yes, opo. So, pero sir, ayoko talaga ng 8 to 5 na Trabaho. 8 to 5. Yes, oo. So, nandiyan talaga sa puso mo yung magninegosyo talaga ako. Yes, opo. Actually, pagka-graduate ko talaga ng college, gusto ko talaga maging negosyante. Kaya lang, syempre, that time, limited pa po yung resources. And, and kailangan ko rin pong ma-expose pa para mas ma-educate pa. Alam mo, sana ganun yung mentality ng karamihan ng ating mga estudyante. In China kasi, nag-aaral pa sila, nagninegosyo na. Sabay. Sa atin naman, dito sa Pilipinas, nag-aaral para magkakaroon ng magandang trabaho. Or mag-aaral para makapag-abroad. Di ba? Options. Kaya medyo lamang yung ibang bansa like Japan, Korea, China, even India. Sila talaga gusto nila pag-graduate, negosyo kaagad. Di ba? Kaya kung makikita mo dito sa ating bansa, yung mga Chinese family, yung negosyo nila, doon na rin sila tumitira eh. Hindi kagaya ng mga Filipino na iba yung factory, iba yung residence. Yung Chinese, kasi they want to monitor their business. So, sa taas sila nakatira, sa ibaba, yung pabrika o kaya yung tindahan, monitor talaga nila. And then, because of that, yung mga anak nila, kahit pinapaaral nila, may OJT na. Natitrade na eh. Dahil, doon ka sa factory, ang assignment mo, ganito. Magsisimula siguro sa maliit na trabaho hanggang matutunan, mamumulat. And I admire you, Joyce, kasi sabi mo nga, gusto mo talaga ng negosyo. At kung karamihan ng ating mga kababayan ay ganon, hindi lang 35% yung MSME sa Pilipinas, kundi baka abot tayo ng mga 85 to 90%. Lagpas kalahati. Di ba? Kasi ang MSMEs, ito talaga yung backbone ng economy ng bawat bansa. Di ba? So, itong business mo na ito, is this a family business or Solo. Actually, it's a sole ownership po. Ako lang po talaga yon. Pero yung parents ko po involved din sila. So, pero in terms of puhunan and everything, the concept, ako po yun. Pero nandyan po yung parents ko to help me din. Oo, to support. At saka nakatulong sa iyo yung background mo sa advertising kasi nang mag-online business ka, kayang-kaya mo na. Marketing. So, baka ikaw lang gumagawa ng page mo siguro, Yes, Facebook page. opo. Yung pagiging creative, yung sa creative side po, ako na po yun. Kaya. Kasi yan naman po yung before na trabaho ko. Opo. Pero, bakit sisig ang naisipan mong negosyo? Masarap ba kayong magluto ng sisig? Actually po, hindi po ako, honestly, aminin ko, hindi ako yung chef, hindi ako yung magaling talaga magluto. Pero food business po ang pinili ko dahil lahat naman po tayo kumakain, diba? So, kumbaga, kung makuha mo lang yung tamang formula, the place, the promotion, yung product mo, hindi po yan mamamatay na klase na negosyo kasi hindi naman siya fad. So, why sisig? Kasi very Pinoy. And, very Pinoy siya. And, nandyan na po yung sisig way back 1761. Di ba? Parang ang tagal-tagal na po niya. Hindi siya yung klase ng food na lumalabas ngayon ang daming mga fat. Tapos later on, sisikat siya, yes, pero for a while, like 5 years, nawawala na rin. Di ba? So, trending kasi. Yes, oo. Yes, oo. Yung kumbaga parang uso lang. And, yun nga po, sisig is very Pinoy po talaga. Okay. Wow. Merong sisig crocodile. Yes po, may sisig crocodile ako. Sisig crocodile. Sisig crocodile. Ano po yung sisig as in talagang? Yes po, crocodile talaga. Ayoko. Pero yan, from Palawan po yan. And yan po yung mga nasa farm. Inaano po nila yan. Kumbaga parang for pang-consume talaga siya. Well, sisig originated in Pampanga, right? Yes po, sir. Are you from Pampanga? No, sir. I am Ilocana. Oh, kababayan tayo. Saan sa Ilocos? My mother's from Candon, Ilocos Sur. My father from Vigan po.
Oh, my dad is from Magsingal, Ilocos Sur. Okay. So, kasi this is a Kapampangan delicacy. Yes po. Kapampangan. Bakit yan ang naisip mo? Like I've said po kanina. Bakit hindi longganisa ng, o yung lumpia ng, ano ba yun? Empanada ba yun? Yes. Ilocano empanada? Yes, although sir, we have vegan, Ilocos empanada. Meron din po yan, diba? Pero latter part ko na lang po yan inad sa, sa menu. Pero actually sir, sinimulan ko yan, 4 na klase lang po. Yung sisig pork, sisig bangus, sisig tuna, tsaka sisig tofu. Hindi ko na mabubinigla lahat yan ng tagito na yan na kagad yung produkto Marami ko. na agad. Paunti-unti lang. 4 lang po yung menu ko dati. And then, syempre po, nadidevelop din yan sa tagal ng panahon. Tsaka, yung need ng customer, kasi importante pakinggan mo yung ano ba yung kailangan ng Gusto customer. ng customer. Yes, oo. So, ang idea ko, kumbaga pag, let's say, ang customer ko, vegetarian, gusto niya ng sisig, kaya lang ayaw niya kumain ng meat. Tofu. Yes, tofu po yung offer namin. Mura yun, di ba ma'am? Mas mura. Mas mura siya, oo. Kumbaga parang my concept is, hindi ko na kailangan, nandun na yung customer, nagtatanong ng price mo, tinitignan na yung menu mo, ba't mo pa palalabasin ng restaurant mo, di ba? So, ibigay mo lahat yung yung need niya. Yung ganun po yung concept. Kaya dumami po ng ganyan yan. Kabigin mo na. Yes. I-offer mo na lahat. Tanong lang po natin, ano yung J26 sa pangalan natin? Okay. Actually, yan po yung J is stand for my name po. My first... Joyce. Yes, Joyce. And then 26 po kasi is my birth date. Tapos may 2. So, 2 stand for February, which is... Tandaan nyo yan, ha? Dahil pupuntahan natin. Yes po. And then, when you combine po yung 2 and 6, that's 8. So, sa business, that's infinity. Sa Chinese po, di ba? 8 cantos. Yes. Opo. Kaya very, very me. Kumbaga, yung business na yan is talagang sa akin po. Kumbaga, yes, opo. Tingnan mo how creative she is. Galing kasi sa advertising. Yung Public infinity. relation. Sa ano yan? Ang infinity, smart ba yun? O globe? Smart. Smart. Infinity. Okay. 8 yun. 8. So, makikita mo continuous yung lines eh. Yes, okay. So, hindi, balik-balik lang yun. It's just like a train. Goes around. So, ang daming knowledge. Okay. So, palagay ko mahilig ka rin ng sisig talaga. Kaya... Yes po. Mahilig po ako sa sisig. Pero syempre, sa 15 years ba naman po, pag naamoy ko pa lang, natatakan po tayo. Pero syempre, naghahanap din tayo ng ibang klase ng food, diba? Kaya we have, aside from sisig, kasi that's our flagship product, we have also po yung mga authentic regional longganisas. Ayan. Yan. Dagdag na rin kayo. Saan gawa yung longganisa nyo? Marami yan, sir. Since authentic siya, I want to, may concept naman po dyan is tulungan din yung mga negosyante na malilit na mga nasa probinsya. So, sila yung mga supplier ko. And then, ang concept ko naman po dyan is, wag ka na, for example, you want vegan longganisa. You don't need to go to vegan Ilocos Sur para matikman mo yung authentic na lasa ng So, kompleto ka pala. May vegan, may lukban. Merong kalumpit longganisa. The best, yung kalumpit. Yes, garlic, sir, favorite ko. Opo. Tawag ng kaibigan ko, I love kalumpit longganisa. It's garlicky. Yes. Garlicky. Opo. And then, of course, yung sa Cebu. Yes, we have the chorizo de Cebu. Matamis-tamis, maliliit na bilog. Yes, bite size po yun. Manamis-tamis. Kompleto. Diba? Yes, kompleto po yan. Tanong ko naman sa'yo, meron ka bang Chinese longganisa? Chinese chorizo? Wala. Diyan sa Paranaque mo bilhin. Okay. Masarap yun. Probinsya daw po. Medyo mataba nga lang. Okay. Pero ang sarap talaga. I-offer mo yun, Chinese longganisa. Tapos fried rice. Yes, opo. Garlic fried rice. And then fried egg. Wow! Sarap. Okay na yung araw mo na yan. Ay, yung malongga silog, parang ganon. Yes, mga long silog. Long silog. Long silog. So, at least po, in my own way po, natutulungan ko din po yung i-promote yung mga, di ba, yung mga product natin Pagkain sa locally. probinsya. Okay, matanong kita.
Yung original kasi na sisig, yung meat niyan galing sa mukha ng baboy. Yes, Anong opo. gamit mo? Ang gamit ko po is Joel's. So, it's part of batok po Batok, yata. Yes. Kasi po, may time din po before na ginamit ko din yung part ng mask. Kaya lang po kasi pag when you buy that, kasama po yung nose, yung ears, medyo matigas po yun eh. So, may mga senior kami na mga customers na mahirap silang i-chew. Kaya po, yes. O kaya ang ginagamit ko po is yung Jules. So wala pong yung matigas na part. Basta Yun sa tinga, masarap yun eh. Masarap. May mga po kasi. Crunchy, pag kinagat mo. Kakagatin mo ba? Diba? So yung ganito po natin, per flavor ng sisig, iba-iba po ang presyo. Yes po, iba-iba ang price po niyan kasi iba-iba rin po yung costing. Yeah. So, yun. Magkano more or less? Like for example, one serving, ano bang kasama ng one serving? Siyempre, may egg. Yes po. Sir, actually we have we comes with 3 kinds of yung sizes po. We have the single order with rice po 'yon. So pag gusto nila nang kumain ng with rice, yun po yung order nila. For the sisig pork, that's around 120 po. Okay. So pag naman po double size, meaning good for 2, pulutan, barkada, ulam, that's 165 po. No. For the pork po. Reasonable. No rice yun, Yes. talagang lang Yes, sisig. oo. Then for the family size naman po, ito na yung mga gusto ng pulutan talaga na pang 3 to 4 person, that's 240 po. Wow, very reasonable. Wala kayong bilao? Yeah. Meron po, yun. Bilao. Meron kami sisig bilao. It comes with size 10 inches, 12 inches, tsaka 14 inches po. Yan po yung mga, pag may mga parties, Yung yan. 14 po, magkano? 14 for the sisig pork, that's 1,700 po. 1,700. Yes, opo. And Ilang tao na po yung pwedeng... 20 packs. 20 pa. Yes. Anong pinakamura at anong pinakamahal? Ang pinakamura po namin yung tofu. Tofu. Yes. Ba, napaka-healthy niyan. Yes, healthy po siya. Kaya nga healthy, pero mas mura siya, di ba? And then, ang pinakamahal po namin ay ang sisig crocodile. Kasi medyo mahal po ang crocodile. I was expecting that. Yung mga buhaya. Mahal talaga yung Sorry. buhaya. Yung mga buhaya talagang mahal. Mahal po ang mga May value. Kagaya ng bag, no? Magbibili ka ng mga Buhaya. Hermes na bag. Pag yung material gamit ay skin ng buhaya, Crocodile. mahal. Yes, Kaya opo. talagang matakaw talaga yung buhaya eh. Yes po. Ang daming perang napupunta sa buhay. Ay, yung sinasabi natin kanina na barkada serving po. Yes, opo. Ano po ba siya? Gano'ng kalaki? Hindi naman ito yun. Actually, by grams po kami eh. So, pag po ganyan, sa meal box, one size lang po yung meal box namin, pero sa grams po nagkakatalo. So, nag-range po pag family size, nag-range po yung mga 500 grams. With all the, with all the ingredients na po. Yun. Nagtitinda daw po ba kayo ng frozen sisig? Yung sila magluluto sa Yes, we have po yung mga yung ready to eat na frozen. Nakalagay po siya sa microwavable na nilagayan. Na plastic. Yes, sir. That's why, sir, last Monday, katatapos ko lang ng training sa DTI, sa DOST, nagpa-assist ako sa kanila on how to improve more on the packaging size ng sisig kasi gusto ko rin papasukin sana pagdating ng araw yung export. Why not? You know, Yes, opo. alam mo yung sa cake yung aluminum? Yes po. Tapos yung aluminum, meron pang aluminum din yung pang takip niyan. Kaya lang may adhesive sa tabi. Pag takip mo niyan, may adhesive sa tabi. So baka akala mo na na preserve. Yes. And then i-retort mo. Yes, sir. That's the term, retort. Yan yung advice sa akin. Pag retort, kung hindi ka makakabili ng retort dahil may kamahalan yan, Mahal nga po. bumili ka lang ng pressure cooker na malaki. So ilagay mo sa ibabaw, sa ilalim yung tubig. And then pag kumulo na yan, yung steam, yun ang mag-iinit Yes, sir. sa sisig. Pag mainit na yung sisig, maintain mo lang siguro mga 90 degrees or 100 degrees centigrade. Siguro mga 30 minutes. Mamamatay yung whatever bacteria or
or virus yung nasa loob, mamamatay yun. And then probably you'll have a shelf life of 1 year. Yes, sir. Actually, yung una ko kasing concept sana bottle. Kaya lang... Mahal at saka mabigat. Oo nga po. Parang in-advise nila ako na, why don't you use yung pouch na nga? Kasi yun na nga raw yung uso po ngayon. Maganda rin naman yung PET aluminum PE na pouch. Pero mas maganda yung presentation pag Yes, opo. nakalagay sa flat and then may mga label. Yes, yes, diba? sir. Kasi parang pag pouch, parang Mura. it's a cheap Yes, stuff. opo. Ang mahal po din yung machine eh. Na pang, Hindi naman. Hindi naman. By induction yan eh. Pag ginanyan mo, so yung aluminum coated yan ng PE. Di ba? Tapos yung labi naman, may labi yun. So pag na-induce na yan, flat, talagang sealed na yun. Sealed with kiss. Secured. So, ayan. Naiisip pa rin naman natin yung export. So, mas magandang yes ano po. din yan. Magandang Tsaka dream. before mag-export, ang parang short-term goal ko po ngayon is to do the Shopee and yung mga TikTok live selling. Kasi yan po yung talagang na ngayon parang in. So, kailangan ko sabayan din po yun eh. Tsaka nagbababad yung mga tao sa kakanood ng live. Online, yes po. Oo. It's more of digital na po talaga ngayon. Ngayon po, meron tayong mga ganon, mga TikTok. Meron naman po. Kaya lang hindi pa po ganun kadami ang viewers kasi hindi ko naman po siya super natututukan. Kaya very thankful ako sa DTI for their assistance kasi talagang ang daming training talaga. Ikaw na lang yung magsasawa eh. So, yun lahat po yung ina-apply ko but one at a time po kasi sobrang loaded po. Ang daming info. Bukod po dun sa community natin sa Angono Rizal, saan po siya parang palaging binibili? Nung lugar malapit sa inyo na palaging ito ang ino-order? What towns? Kunyari, Beside Marikina. Angono? Taytay po kasi we have branch po in Taytay. Okay. So may mga other nag-o-order po minsan Quezon City. Pero via Lalamove na po 'yan kasi we don't have branch po in Mas Quezon mahal City. pa kaysa sa sisig. Sa binili mo. Pero kung bibili ka naman siguro by bilao na yan. Ayan. Para ipapadeliver sa Lalamove. Wala pa po kayo sa Grab, Food Panda? Nag-try po ako sa Foodpanda pero pero medyo malaki po kasi yung nila yung cut nila which is parang I don't want naman kasi na sobrang taas po yung price ko. Siyempre ipapatong po yun doon eh. So, mura pala yung Lalamove. Yes, mas okay po yung gano'n. For example, si ma'am gusto mag-order, siya na po yung magbubook doon. Or kami. Pick up, pwede rin po yun. So, nag-range, yung yung huling namin sa Quezon City, nag-range lang po ng 100 something. Tapos if you want to, parang bigyan mo ng tip yung rider, mga 20 pesos, gano'n, okay lang po yun. So, ilan na yung branches natin ngayon? So, right now, sir, we have 6. Wow. Branches? Oh, wow. Saan? Of course, the main po is the Angono. Yes, we have also in Taytay po. Taytay. And then we have po in mga sa SM Hypermarket. Pero we sell po dun frozen sisig. So we have in Taytay and we have in Pasig po. Tapos we have also in in Santa Rosa, but then po it's Santa Rosa, Laguna? Yes, opo. Pero dinidevelop pa po namin yun. Wow, layo na Yes po, opo. Kasi medyo nagkaroon po kami ng problema doon, tapos inaayos pa po namin. Then, yung Antipolo po kasi namin, it's a theme park. Kaya lang po, kami okay po doon eh. Alam niyo naman po siguro yung food park, no? Yes, pinasukan ko din yan eh, food park. Kaya lang po, kumikita po ang outlet namin doon. Kaya lang po, ang problema pag mga food park, yung mga katabi mo, kung hindi kumikita, mag-pull out sila. So, syempre, ang business ni theme park is the space. So, kapag hindi kumikita yung iba doon, mag-pull out, tapos hindi napapalitan, pati kami na-affect po doon. So, yun. Pero alam mo, pag kilala na talaga yung food natin, hindi tayo maapektuhan. Yes po. Kaya yung mga customer from Antipolo, bagsak niya sa Angono. Which is okay lang kasi malapit lang naman po yun. Are you not planning to go on a franchising? Sir, katatapos lang din ng school, ng masterclass ko for franchise. Interested? Yes, opo. Nung May lang po. So, again po, on the process po lahat.
Kasi See? yes, opo. Sir, I really want to go big, pero not by company owned na po kasi ang hirap i-handle po lahat. So I want to have more branches pero via franchise na po. So yun po yun, lahat inaayos ko po. Oh, siyempre unahin mo yung commissary. Yes, opo. That's why you need a bigger commissary kasi Yes, opo. kung magpa-franchise ka ng marami, Opo, yung production. saka hindi lang dyan, sa Angono yung commissary mo. Yes, Kung opo. mag-nationwide ka na, may mga strategic point yan. Yes, opo. Maano po yun, medyo detalyadong plan. Kaya hindi po basta-basta yun eh. Hopefully po, maayos ko po siya within this year. If not, the next year po. Yun. May mga balita kasi na tataas daw yung presyo ng meat, di ba? So sa ngayon, sinong nagsusupply sa iyo at magkano ang bili mo ng pork meat? Meron po marami po akong supplier. Hindi lang pwedeng isa. Kasi pag po walang stock si ganito, si A, kailangan ko mo sa ibang... Iba. Opo. So, I have like, for the pork po, I have like 20 suppliers. Wow. Kasi ano po yan kailangan ko po ng backup. Hindi pwede, kasi lalo po yung pork namin, that's the best selling Seller, yun naman talaga eh. item. So, hindi pwedeng mawala yun. Kasi Pork minsan, sisig. buong araw po, makikita mo sa sa sales, si pork lang lahat eh. So, hindi pwede siyang mawala. So, kaya po ako meron gano'n 20 na suppliers. So, pag nawalan to, meron ako dito. And sir, totoo yun, ang taas na po na tinaas. Magkano ngayon per kilo? 280? Sir, for the jewels, last na kuha ko is 180. 180? Yes. Asa kasi dito, no? Yes po, oo. Jewels, 180. jewels. At least opo. medyo laban pa yon. Oo, sir, pero syempre, ang hirap pa rin po dahil pag when you buy like mga 60 kilos, syempre sir, ang hirap din mag-budget, 'di ba? So, and hindi lang naman pork ang nandyan sa ingredients na Ang yan. dami, buhaya, mahal eh. Sir, ang buhaya 1.5 per kilo. So, grabe yung shipment pa po nun. Galing Palawan, ano? Order naman. Meron po, yung mga talagang curious sila na gusto matikman yung buhaya. Yung hindi lang nagsasalita. Sorry, sir. It's okay. Yung gusto nilang matikman. Parang curious sila. So, ino-order nila. Bayawak, wala ka? Wala, sir. Wala. Pwede mo bang malaman magkano yung isang order ng crocodile? Nasisig crocodile? Yung sa crocodile po namin for the I think yung family namin 550 po yata. 550. Yes. Yung family. Opo. Alam mo Yes. yung Wilcon, if you go to C5, may Wilcon dyan. Yes, sir. Nagtitinda rin sila ng hamburger na buhaya. Yes, sir. Meron sila. Tsaka may sausage. Nakita ko na po. May yun. sausage, oh. May sausage. Saka mga bags, nagtitinda rin sila dyan. At 200,000 yung bag. Sabi ko, buhaya talaga. Grabe, 200,000. Pero sa bangos, wala tayong problema kasi Yes. nagre-reklamo yung taga Pangasinan, taga Dagupan. Bumababa yung presyo ng bangos. Dati raw, 120 to 200. Ngayon, 90 to 110. Talaga, sir. Kasi dagupan din yung bangus po eh. Oh, Magkano kuha nyo? 120. 120 daw. basta bumababa daw. Nabasa ko kanina. Bumababa yun. Baka ngayon, sir. So, Sige, yun na siguro maka-order yung na. bigayan ng supplier mo doon. 120 na talaga. Kahit iba ba, 120 pa rin. Malayo. Sabi ni Congressman, bumaba daw yung presyo 90 ngayon. daw, Nagrereklamo nga yung mga yung association ng bangus producer, yung mga fish pens. Nagrereklamo. Baka talaga kung marami talagang mga ngayon, fish. Tingin ko, Panahon. maraming production. Pag marami kasi production ng bangus, siyempre, law of supply and demand, bababa talaga yung presyo. But the problem is, di naman bumababa yung feeds. Ang feeds natin dito sa Pilipinas mataas. Kaya mataas yung presyo ng isda, mataas yung presyo ng pork, mataas yung presyo ng chicken because of feeds. The feeds. Kaya, ang feeds kasi constitute 70% of the cost ng mga baboy, manok, isda. At saka ng isda. Kaya medyo may kataasan. Ayan. So, ma'am, para sa mga gustong malaman ulit kung saan kayo mabibili at ano yung mga produkto natin bukod sa longganisa at sisig, baka meron pa po kayo pwedeng Yes po, meron din kami mga tapa meals. Tapa. So, of course, we have po yung pork tapa, beef tapa,
tapang kalabaw. Oh, sarap nun. Yes, tapang kabayo. Uy. Then we have also tapang usa, tapang baboy ramo. Yan po yung mga tapa namin. Kasi Hindi mo sinubukan yung buhaya gawing Tapa. tapa. Istapa. Ayan. So, magkano naman po yung mga range doon? May kanin na yon. yes, with rice na po yan. Nag-range po siya ng mga 180. 180 Oo, pesos. ganun po. Tapang usa. Tapang usa, sir. Mga ganun po. Meron kayo? Yes, sir. Meron po. Tapang usa, tapang baboy ramo. So, parang we go with Kabayo nga. Kompleto pala talaga yung kay Joyce eh. Ang exotic. Di ba talaga mga taga-Angono kung... Yes, opo. Kilala niyo po ba yung balaw-balaw? Yes, kailangan po yung may-ari nung sila Andre. Kaya- Hi, Oh, Andre. naging guest din natin si Andre. Exotic. So may mga paintings doon. Alam mo, Gallery. people they go to Angono because it's really an artist haven. Yes, So yung mga collectors ng painting, pumupunta roon. Dahil kung dito sila pupunta sa gallery, mataas. Pag nandoon, pwedeng bang magbawas ng 30%, 40% kasi yung mga gallery doon, ang may-ari, yung artist mismo. Yes, opo. Si Miranda, nasabay pa kami. Yes. Si Botong Francisco. Di ba? Sino pa? Nandoon, mga sikat. Artist natin si Blanco. Oh, Blanco. Ako, mahal din yun. opo. And then, marami pong mga artists. Kaya nga nakilala kami for that yung mga paintings. It used to be center of art, no? But Yes. ang dami na sa Cavite, sa Mendez, meron. Ibang grupo naman yun, mga Bisaya grupo. One of them is Orly Ipon, my favorite artist. Eto kong, para naman matuwa din ang mga pro-P netizens natin, ang comment si hatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Hey, Andres! Good morning, Kong Butch and Binibining Joanna! Mula kay Erlene the Bachelor, Krishna Flores, Rosal Balisay, Engine Benbiahe, Nessie Sagario, JBM Tia, Redmond Pablito ng aming pamilya, pwede ring palaman sa tinapay. Yummy! Bo, yung sisig Palaman pwede... ba yung sisig? Parang Pag-mood. sisig Yes. pandesal. Yes, pwede. Oo. kaya lang. Depende sa mood mo. Babalik tayo mamaya ng pandesal. Pwede rin sa siopaw siguro ito. Irene Cervantes, good morning po sa lahat ng Pro Pinoy. Marami na naman tayong matututunan ngayong umaga. Nako, sigurado yan. Kaya lagi kayong tumutok dito from 9 to 10:30 a.m. Joby Hernandez, napakasarap ng sisig. Yan ay isa sa pinakamurang pwedeng orderin with rice sa school. Aba de los Reyes, wow, pangalan pa lang, masarap na. Pwedeng pang ulam, pampapak, at syempre, best in pulutan. Weng Naba Zapata, ang galing. Iba-iba ang flavor ng sisig. Ang daming pwedeng gawing sisig. May sisig crocodile din pala. Actually, ngayon lang din ako nakarinig ng sisig na ganyan. Eric Velasco, magaling ang guest. Business-minded talaga. Alam niya ang gagawin at direksyon. Sure ang success. Gordon Velasco, ang galing naman ng guest. Tagal na niya. Pati ang pangalan ng business talagang pinag-isip. Malanta, Diyos ko po, sisig, my favorite, sold na sold yan sa mga inuman at handaan. Lalan Hayden, magkano kaya ang franchise nito at ano-ano ang mga included sa franchising program nila? Inaaral pa. Kakagraduate lang. Kakagraduate ko na sa franchise ko. Ay, hello Ma'am Sharon Dioko, megastar ng DTI Rizal. Maraming salamat. Thanks for viewing. Christina Cervantes, wow, may bilao. Pwedeng panghandaan talaga. Galing sa Angono, Gigantes Festival. Kailangan sila may pinakamalaking sisig. Okay, kakaiba itong Sisig Avenue. Oy, J26 Sisig Avenue. Kasi may mga iba tayo nababasang Sisig Avenue. Yes po. Okay, so J26 ito. Marian Gonzalez, ano po ang kaibahan ng sisig ninyo sa sisig na available sa marami? Pinakamasarap. Yan, lasa. Okay, Malasa. ayan, syempre.
Angel Romero, Bilao Sisig. Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng sisig na ganito kadami. Kaya subukan mo na, Angel. Ayan, sabi ni Jo Mariano na si Mama Jo, nako, nakatikim na to, familiar daw sa kanya. Mas madami ang karne, ang iba madaming onions. Ayan. Yun ang ano. Correct. Tama yan. Yung karne, 180 a kilo lang. kasi Yung meron onion, sa 700 pesos a kilo. Meron daw sa Taytay kasi. So, back to Studio 2, Kombucha and Binibining Joanna. Oo nga, no. Parang mahihirapan ng magdagdag ng maraming sibuyas. Pero mura na ngayon sibuyas. May nagreklamo nga sa amin ni Ed. Yung farm gate price daw ngayon sa Mindoro, 25 pesos per kilo. Grabe, bababa ng ganon. Totoo. Pero tumaas Pero sir, na dati 700. 600 way back 2022. Ginagawang singsing na nga yun eh. Grabe. Grabe, opo. Ginawang kwentas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Ang sakit sa ulo po nung ganun yung price noon. Totoo. Ayan, damihan nyo na lang po talaga lagi yung karne. Opo. Or you can buy, para ma-maintain mo yung price, kaya lang iba talaga yung sariwa eh. Kasi meron namang onion powder. Ganon din yung taste. Yes. Kaya lang iba yung nakakagat yung onion. Iba po yung crunch. Ano ginagamit mo? Red onion or white? Pag pumahal si red, nag-white ako. Pero mas masarap ang white eh. Yes po. Pag naman mahal si white, nag-red po ako. So, depende po sa price. Kasi natikman ko naman, both ay masarap naman po. Masarap Sir. Medyo matapang yung red eh. Yes, opo. Pero ang white talagang Medyo sweet. ginagawa ngayon na onion rings eh. Yes, opo. Ayun talaga hindi ring na singsing eh. Kung hindi kinakain na onion ring. Mura yun. Eto, tuloy-tuloy na tayo kung 10:26 na para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko. Nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Nako, magkano kaya ang kapital na ginamit ni Madam Joyce sa kanyang pagsisimula? Kaya ang ating lucky caller ay manggagaling sa Nueva Ecija. Uy, Jean Acosta! Magandang umaga sa'yo, Jean! Good morning po. Good morning! Nakataas ng pagkano sa'yo. Good morning! Bad boys! Ayan, Jean! Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Ma'am Joyce sa pagsisimula ng kanilang J26 Sisig Avenue. 10,000 po. 10,000 pesos! Magkano ba panalunan? 600 pesos! Ayan! Makuha mo kaya ang 600 pesos o bukas pa ito? Okay, Joanna, itanong mo na! Miss Joyce, magkano po ang naging kapital? Actually, nung panahon ng 2008, way back 2008, 200K. 200,000. Yes po. Okay, 200,000 pesos. Mamaya itatanong natin kung ano yung nilalaman ng 200,000 yan. Pero bukas, 800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kombucha and Binibining Joanna na umaamoy ang sisig sa buong studio. Ma'am Joyce, ayan, tanong ni Andres, ano daw po yung na inclusion dun sa 200,000? Siguro pampayad dun sa chef, no? Hindi po. Honestly po, ako rin po yung formulate nung taste nung aming product. Very hands-on po ako. So, marami pong factor yon, of course. Kasi that time po, I started with the cart sa mall. So, Ay, mahal lang. Magpagawa ka lang ng card eh. Opo. So, that's yan yun din yung pagkakamali ko that time. Kasi parang, bago lang ako, tapos bigla nag-mall. Medyo mahal po ang rent ng mall. So, ito yun. And then aside from that po, of course, yung mga utensils po, lahat. And then yung R&D, hindi naman po basta-basta sinabak yun sa market, pinag-aralan din po yun. So, nag-range po around 200,000. But you didn't stay long sa mall, no? Yes, sir. ilang buwan Alam mo, yan yung mga tinatawag ko sa inyo na ito yung mga pagkakamali that will actually enrich your mind, Yes. your wisdom. Yes. It will enrich your wisdom. Oh, nagkamali ako. She will not make the same mistake again. Yes. Diba? O ngayon, ang ganda. May 6 ng branch. May 6 ng branch, di ba? Later on, babalik tayo sa mall. Mall. Later on yan. Pag may pangalan na
Go to the mall because alam mo, yung 1 square meter sa mall, ang mahal. Super po, ang mahal. Mga 400 Kakainin siguro lahat yan. talaga, yung pera Yung niyo po kita. doon. Unless super haba ng PC po ninyo. Pero still, kapag po ganun na parang bago ka lang, nagpapakilala ka pa lang. Hindi pa pwede Hindi po talaga. pwede. Kaya po dati may nag-inquire sa akin, gusto niya mag-franchise. Sabi ko, saan mo ilalagay? Sa mall daw. Sabi ko, advice ko sa'yo, kahit marami kang budget for that, huwag mo ilagay sa mall. Kasi later on, baka maubos yung pera mo para dyan. See? Napakaganda niyan kasi she passes on Yes. to other people yung natutunan niya. Na, oy, wag sa mall. Nag-a-advise rin siya. Exactly. Yes po. Siyempre, ang goal ko kung meron man, di ba, lumaki kami, hindi para bumagsak. Kasi hindi naman po kayo tipo na nag-franchise sa'yo, one time kita lang yan eh. Maganda yung tuloy-tuloy po. Yes. Napakaganda. I really admire your wisdom. Yes, At thank you least po. nai-apply mo ngayon what you learned in the advertising agency. Yes po. Ngayon kasi, Joyce, hindi na uso yung advertising agency. Yes, Why? opo. With the advent of, nung araw, yung mga year na yon, andyan ba yung free TV? So, napakamahal ng free TV. Pero nowadays, just like the newspaper, kung makikita mo yung newspaper, ang ninipis na. And sa free TV rin, kukunti na lang nag-advertise. Why? Nandito na sa social media eh. Yes, opo. Totoo yun. Totoo po yun. Maganda po yung nagnegosyo ka. Yes, oo. Hindi ko nga rin po akalain na ganun eh, na parang, di ba ang advertising nasa sobrang powerful na, Noon. na ano po yan, na agency. trabaho, di ba? So, hindi ko akalain na ngayon, andyan na yung social media, oh. Pag may, ako nga, simpleng tao ko lang, may TikTok account ka, you do, trending. Meron ka na. Ayun na. And then, basta maganda lang yung graphic arts mo. Yes, Yung opo. meron kang graphic artist. Ayun. Ganun naman sa advertising agency. Yung creative division, nandun yung mga graphic artist sa creative division. So, kunyari, may customer pupunta, or client, call it client, sorry. My client. Pag pupunta ron, this is my concept. So, gagawa nila yun ng concept through graphics. But, siyempre, magsasuggest din sila na, pwede ba, may suggestion kami itong gagawin natin. At saka mo ma-formulate ngayon yung advertising. Then later on, ano nangyari? May mga endorsers, yung mga vloggers na naging endorsers. Ang Pilipino ayaw ng ganon. Yung mga vloggers ngayon, may na rin ang kita kasi sabi nila, bayad yan eh. Hindi naman totoo na talagang gusto nila yon. So, ang gusto nila ngayon, raw. Yes. Raw, TikTok. Kaya sabi mo nga, ang dami ka agad nanonood, 2 weeks ka lang gumagawa. Why? Raw kasi yung ano mo. Ibig sabihin, pag raw, yun talaga ang totoo. Yes. Wala nang edit-edit. Wala nang edit-edit. Kaya dapat maging totoo, maging raw. Yes, correct po. Ayan, mga pinakamahalagang payo pwede nating maibahagi dun sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Ayun, ang ma-advise ko po dun sa mga gustong mag-negosyo, pag po pinasok niyo yung pagiging negosyante, by heart po dapat. So, meaning to say, hindi po pwede yung maglalagay ka lang tao mo dyan. Dapat ikaw mismo hands-on. Kahit na bago pa lang yan or matagal na yan, dapat ho yan, tinitreat mo yan as your parang anak, baby, na kailangan mo alagaan talaga ho yan. Kasi, ang problema po minsan, sabihin ko lang, marami po sa ating mga nagninegosyo, mga Pinoy na parang they have the money, they have the capital na ilagay nila yung business, na itayo nila. Tapos parang they have parang masyadong yung egocentric, yung ma-pride na parang ayaw nilang gawin po yung mga yung mga blue, parang yung let's say maghuhugas ka, in my case po yung maghiwa ka ng ganito, ng sibuyas or what, dapat kasi bilang owner, alam mo lahat yon, yung small details ng business mo. Kasi para, just in case lang na, bawa, iniwan ka ng pinagkakatiwalaan mong tao, still, kaya pa rin or kaya pa rin umandar yung negosyo. Cooperate pa rin. Yes, yan po kasi naging problema. Minsan, very dependent yung mga, mga boss. Kasi masyadong nilang ninanamnam yung word na boss. Pero, ako naman po kasi parang, ano pa mapatutunayan mo kung ikaw na yung may-ari ng business, diba? So, gawin mo yung lahat na makakaya mo para lumago yung negosyo mo. So, yun lang po yung ma-advise ko. Ayan. So, napakagandang payo yan. Yes, sir. Kasi kailangan hands-on ka talaga. As an owner,
kailangan alam mong gawin lahat Yes sa po. kumpanyang yan para walang makapagmamalaki sa'yo. Yes. Diba? Totoo yun. Pag sabihin, mag-resign ako, di, okay. Bye. Bye. See you next time. Yes, opo, ganun po ako. Even the paperworks, lahat po yan. Alam, kabisado. Yes, opo. Filing sa BIR. Yeah. Alam po natin yan. Diba? Huwag na natin pag-usapan pagkabiyayan. Yes. Opo. Kung parang dali mo ako sa kusina, dali mo ako sa... Baka marinig tayo ng mga biyaya sana ng guno. Malakas kayo Yun. Kung parang, sir, dali mo ako sa kitchen, dali mo ako sa counter, dining area, back door ng business, paperworks, lahat po yan. Kabisado ko Every po yan. corner. Yes, opo. Yan, batiin niyo po yung mga trabahante natin, mga Oo, magagawa. ilan mga manggagawa natin ngayon? Ano po, usually po per branch, it's either 1 or 2 lang po. Pinamumultitask ko Ang po dami sila. na, 12. Sabihin natin, opo. 15. Ang dami mo nabigyan ng trabaho. Not only them, yung mga supplier ng longganisa, supplier ng Yes, baboy. lahat po, Yun opo. yung Yes, opo. Ayan. So, yun, sa lahat ng mga employees, pagbutihin lang natin para sa kaiunlad ng ating negosyo at kasama din naman kayo doon kapag tayong lumago pa. Yun. Ayan, Okay, congratulations and thank you very much. Thank you, sir. Thank you po. I hope yung ating mga kababayan ay talagang nasisiyahan sa episode na ito. Can you invite them to go to your place at tanggilikin yung ating produkto? Yes po, ini-invite ko po kayo. First, i-like nyo po yung page namin, J26 Sisig Avenue po. Again po J26 Sisig Avenue kasi meron din pong Sisig Avenue dyan tawag ito na iba. So, ilagay nyo po J26 Sisig Avenue. And you can order po sa aming FB page. Ayan po. So, kung gusto nyo naman po mag-dine-in, take out, mag-visit po kayo sa pinaka-main branch namin sa Angono, Rizal. We have also in Bagpi po, Tiangge, sa May Taytay. Yes, sa food court area. So, nasa stall number 4 po kami. And then, we have also po yung mga frozen sisig kung gusto niyo po ninyo sa SM Hypermarket. So, ayun po. Again po, I hope, sir, na pag naayos ko na yung sa franchise ko, makapag-guest po ulit dito para ma-invite ko sila. Yun, yes, opo. In fact, if we have time, pupunta kami ni Joanna para i-video namin yung lugar mo while we interview you. Okay, sir. And then, sige of po. course, yung mga chef, Yes, yung yes mga po. cook, we'll interview them. Yes, sir. Sige po. Yan. Yun. So, thank you so much po. J26 Sisig Avenue. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng J26 Sisig Avenue ni Miss Joyce Antipoda. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghanap at pagpapakilala ng iba't ibang stories of nego success nang ang buhay ng mga Pinoy ay mayangat at maiba. Ako po muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon. Kagaya ngayon, very inspiring. Tips at techniques sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!